Yung pagbabantay sa ospital sa awa ng Diyos ay wala namang ipinasok na pasyenteng biktima ng paputok. Kahapon ay may 3 na inadmit dito at sa pinakahuling tala ng ospital ay may na-record na silang 29 na mga biktima ng paputok. 15 dito biktima ng piccolo, 4 biktima ng quitis, 3 ay stray bullets, 3 biktima naman ng 5-star, 2 ng King Kong at 1 ang dahil sa Lucis. Noong 2009, Ivan, ay may na-record silang 139 na kaso ng mga biktima ng paputok. Ivan? Maraming salamat, Joseph Moro, nagulat live mula sa Maynila. Samantala, bibisita sa mga ospital ang mga opisyal ng Department of Health ngayong araw. Yan ay para matiyak ang kahandaan ng mga government hospital ngayong bisperas ng bagong taon. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon live dito sa studio si Dr. Eric Tayag, ang Chief ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Dr. Tayag, good morning. Good morning, Rhea. Una muna ang pagbati ng Kagawaran ng Kalusugan sa pamumuno ng aming kalihim, Secretary Ona. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year din po sa inyo. Handang-handa na bang mga government hospital natin ngayong New Year's Eve at meron bang nadagdag sa mga naputukan? Rhea, major ang aming paghahanda sa mga masasabugan ng paputok. Kaya lang, ang paghahanda namin ay baka mauwi sa pagpuputol po ng mga daliri ninyo. Kami po ay nakikiusap pong muli. Ang mga bata po ay huwag humawak, gumamit o magpasabog ng mga paputok. At ang mga magulang ay dapat pong bantayan ang inyong mga anak. Nanawagan na po ang ating Pangulo. Kami po ay nakikiusap pong muli. Mag-iikot-ikot po kayo ngayon sa mga ospital. Saan-saan ho ba ang bibisitahin ninyo? Rhea, tama yan. Mamaya, 9:30 ang aming kalihim kasama ang kapulisan, ibang mga opisyal ng pamahalang lokal ay mag-uumpisa sa Jose Reyes at kami pupunta sa 6 pang ospital kung saan makakasama dyan ng East Avenue Medical Center, Philippine Orthopedic Center, Hospital ng Tondo, at maging ang Pasay City General Hospital. Doc, para po doon sa mga pasaway pa rin at hindi mapipigilang magpaputok, ano bang first aid yung pwede nila gawin sa bahay bago dalhin sa ospital? Okay. Dahil sa iba-iba ang degree of burns, ang pinakasanhin ng sakuna sa pagsabog ng paputok. Sa first degree burn ay kailangan hugasan natin to sa tubig na galing sa gripo. Ito ay maalis ang pamamaga, ang kirot at saka yung dumi. Takpang kaagad natin to ng tuyong panyo o tela. Daling kaagad sa ospital. Huwag nyo lalagyan ng mga home remedy katulad ng kamatis, toothpaste, mga oil. Ito po yung makakasama. At kung naputol po yung daliri, pwede nyo ilagay sa ibabaw ng yelo. Pero sa kasamaang palad po, pag dinala nyo sa ospital, baka hindi na rin po namin maidikit po yon. At kami nga ay baka magputol na lang po ng mga daliri ninyo. At para po sa inyong kaalaman po, pag ang sunog po sa katawan nyo ay halimbawa ang area ay isang braso o kaya dito sa tiyan, major ho yan. Kailangan pumunta kayo sa ospital sapagkat maraming komplikasyon. Kung naka-ingest ho ng pulbura o component ng paputok, tama ho ba? Egg whites? Tama ho ba? Rhea, tama yan. Sa mga batang biglang magsusuka tapos na manggaling sa mga nagpapaputok. Rhea, binabalaan din namin yung iba na sana nakikiusap kami. Huwag niyong ihahagis sapagkat 1/3 nung napuputokan ay nahagisan. Maganda po kayo ng 5 pirasong itlog para sa mga bata, yung white, yung egg white, at 10 naman sa matatanda kung sakaling sususpecha kayo na baka nakalulo ng pulbura. Yun ay para ma-coat yung gastrointestinal tract, para sa ganun, wag kumapit yung pulbura at mabutas po yung bitukan ninyo. Sapat po ang bilang ng mga doktor natin. Makakapagbagong taon ba ang mga doktor? Everybody's reporting on duty. Lahat ng doktor, nurse, gagawin namin ng lahat na mabigyan ng serbisyo ang mga kababayan natin. Pag pumunta po kayo sa mga emergency room, huwag kayong aalis na hindi kayo nabibigyan ng anti-tetanus po. Doc, syempre bago putukan, medyo may kainan pa dyan eh. Last bilin sa mga medianoche naman. Okay, pinakamalit na pinggan ang gamitin ninyo. Tapos 10 beses nyo na lang punuin. Alright. Dr. Tayag, maraming salamat po sa inyo. Happy New Year. Have a safe New Year. Happy New Year. Keep it safe. Dr. Eric Tayag, ang Chief ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Samantala, kumustahin naman natin ang sitwasyon sa pamilihan kung saan inaasahan dadagsa mga hahabol sa pamimili ng pang-medyanoche. At mula sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City,
Umuulat si Susan Enriquez. Susan? Ivan, ako patuloy ang pagdagsa ng mga namimili ng prutas dito sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City at inaasahang lalo pang dadagsa ang mga ito sa pag-usad ng oras habang papalapit na ng papalapit ang pagsalubong natin sa bagong taon dahil nga sa pagdagsa ng mga namimili ay tumaas na ang presyo ng ilang mga prutas mula sa 5 piso hanggang 80 pesos per piraso o di kaya naman ay per kilo. Kabilang po sa mga nagtaas ang kiat-kiat, 80 pesos na po ito mula sa dating 70. Ang suha ay 130 mula sa dating 120. Ang melon na dating 40 ngayon po ay 60 pesos per kilo. Ang lansones na dating 120 umaabot po sa 200 pesos per kilo. Samantalang ang chiko na dating 70 ay 80 pesos na po ang bawat kilo. Ang kiwi dating 20 ngayon po 25 pesos per piraso. Lemon 15 pesos na po mula sa dating 10 piso bawat piraso at ang longgan 140 na po ngayon mula sa dating 120 pesos per kilo. Samantala, ang mga prutas na hindi nagtaas ay yung mga all year round na prutas na nabibili natin gaya po ng apple na dati na 10 hanggang 25 per piece. Ang peras ay 10 hanggang 50 pesos per piece. Ang orange naman ay umaabot po sa 10 pesos hanggang 25 pesos per piraso. Depende sa laki. Ang grapes na umaabot po ngayon sa 200 pesos per kilo. Samantalang ang pakwan, 30 pesos po bawat kilo. Ang dalandan, 40 pesos per kilo at ang guapol ay 70 pesos per kilo. Sabi po ng mga nagtitinda rito, syempre, yung ilang mga prutas po ay hindi nagkakaroon ng pagtaas dahil patuloy naman ang pagdating ng kanilang supply at marami pa silang nakukunang mga supplier samantalang yung iba naman na medyo nagtaas ang presyo ay dahil nagkakaubusan na rin sa kanilang mga kinukunan. Mula po rito sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City, Susan Enriquez, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Susan Enriquez. At kaugnay pa rin ng supply ng medianoche items, makakausap natin live pa rin dito sa studio si Ginoong Steven Cua, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Mr. Cua, magandang umaga. Happy New Year po sa inyo. Magandang umaga, Ivan. And Happy Kumusta New Year po sa ang inyo. supply ng medianoche items? Hindi po ba nagkakaubusan na? Well, surprisingly this year, kompleto ang supply natin at hindi tayo nagkakaubusan sa Metro Manila. No? Ayaw ko lang sa countryside because of the long weekends, medyo humina ng konti ang benta ng mga certain supermarkets no? Sa Metro Manila. Humina ang benta. So meaning kung supply po ang pag-uusapan, wala tayong problema. Walang problema sa supply. Prices are also stable. No? So yun na nga, most likely people went home no? Dahil mahaba mga bakasyon natin. No? So yun na nga, a lot of times it's probably the countryside which is making money and that's good, no? Distribution of wealth. Yes. Ano po ba yung mga mabiling-mabili ngayon sa mga pamilihan? Well, late na million tao. Number one, nagkakapanic buying sa paputok. Okay? And because of the other thing is yung mga umuuwing mga bisita, mga ating overseas Filipinos, no? Siguro tangay-tangay ang mga pamilya sa mga department stores na may sale hanggang ngayon. So we're hoping that, last minute na mili ng pagkain ng tao, this morning palagay ko dagsaan sa supermarkets and of course, hahanapin pa rin yung mga, pang spaghetti, pang hamon, no? So sana maging creative and come up with different dishes. Ang presyo po naging stable ba o hindi ba nagkaroon ng temporary spike dahil nga po sa demand? Sa palengke siguro, no? Yung mga fresh, medyo magtataas. Saka mga fresh produce sa supermarkets kung naubusan. Pero kung naubos, kaya lang, supply is stable, kaya wala namang increase in prices. Ngayon, through the new year, I mean, first few weeks, first few months of 2011, do you see na magiging stable pa rin po ang presyo ng mga pangunahing bilihin? In general, yes. Okay? I'm sure some, manufacturers might increase certain prices at the start of the year, no, kasi wala namang demand, no? Pero this will be very selective and, I see prices to be relatively stable. Okay, panghuli po, bibigyan namin kayo ng pagkakataong magbigay ng mensahe sa publiko. Well, as usual, sinasabi ko, kapag ganung periods, no, peak periods wherein people prepare dishes for parties, medianoche, pagsasamahan, no? Normally, pare-parehong prepare natin, di ba? Fruit salad, no? Kaya tayo naubusan previous years. But this year, sinabi ko, maraming ang stock, no? So, that's good news for both the supermarkets and the consuming public, no? But if, naubusan tayo ng mga ingredients for these products, again, be prepared to prepare other dishes, creative dishes, para masaya naman ang pamilya. Iba, kahit na simple lang pagkain, yung pagsasalong importante. Happy New Year po, Mr. Steven Cua. Happy New Year, Ivan. Ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Mga hotel sa Metro Manila, kanya-kanya ng gimmick para sa pagsalubong sa 2011. 6 na taong gulang na elepante sa isang zoo sa Russia nanganak. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.
humugot ng isang malamig. Buksan at lagukin ang pulang kapanapanabik. Ibang klaseng lakas at sarap. Sting Energy Drink. Hayop sa sarap.